A blessed Sabbath day, everyone. I'm Pastor Rex Frank, and welcome to Revival Faith Ministries. This is the third Sabbath of October, and what a joy it is to worship after celebrating the Feast of Tabernacles just a few days ago. I hope and pray that we all felt blessed and that the lessons from this year's Feast of Tabernacles will stay in our hearts and help us walk closer with Almighty Father Yahweh every day. Alam ko po mga kapatid, mga kaibigan, na matagal-tagal pa bago muli ang susunod na kapistahan ng ating Amang Yahweh o yung kanyang mga itinakdang mga banal na araw. However, praise Abba Yahweh because He has given us the weekly Sabbath day. Tama po ba? Upang patuloy po tayong makapagdiwang ng kanyang kabutihan sa ating pong mga buhay. So, let us look forward every week sa ating pong mga Sabbath gatherings and let us celebrate the weekly Sabbath days with enthusiasm and thankfulness all the time. Can everyone say hallelujah? Hallelujah. All right. To start our message today, mga kapatid, let us now turn our Bibles to Jeremiah chapter 6, verse 16. Jeremiah chapter 6, verse 16. Ganito po ang pagkakasabi. Thus says Yahweh, stand by the roads and look and ask for the ancient paths where the good way is and walk in it and find rest for your souls. Hallelujah. Friends, before we continue, let us humble our hearts and let us pray to Almighty Father Yahweh and prepare ourselves to receive His Word. Manalangin po tayo. Heavenly Father Yahweh, we come before you with reverence and thanksgiving. We acknowledge that without you, we are lost. But with you, we find life, we find hope, and eternal life. Thank you, Father Yahweh, for bringing us together on this holy Sabbath day. Thank you for the blessing of your Word that is alive and powerful. Today, Father, please help us focus on you. Give peace to our hearts and open our ears to hear your truth. Father Yahweh, we ask you today to fill this place with your presence. Let your Spirit move in our hearts and make our faith stronger. May this message touch every life here and fulfill the purpose you have for it. We dedicate this gathering to you, Father, and we declare all glory, all honor, and all praise belong to you alone. We pray this in the name of your Son, our Savior, Yahshua Messiah. Everyone say, hallelujah. Everyone say hallelujah. Hallelujah. Friends, our message today is entitled, Return to the Ancient Paths. Pagbabalik sa dating landas. Friends, every day we face different roads. We face different choices. We face different decisions that shape not only our daily lives but also our spiritual journey. Tama po ba? And some roads, my friends, may look attractive. Sometimes it's easy and even modern. They seem comfortable at first, but not every road will lead us to true life. Many of these roads, my friends, will only lead to emptiness and trouble in the end. Kaya nga po, ano ang sabi? Yung warning sa Proverbs 14, verse 12, basahin po natin yan kung ano po yung warning. Sabi nga yan, you may think that you are on a good straight road. But in the end, that road may lead you to death. There is a way that people think is right, but it leads only to death. Kaya, mga kapatid, mga kaibigan, today, Abba Yahweh is all inviting us to choose the right road. He's asking us today, my friends, to return and walk in His true path, the ancient path that leads to eternal life. Hallelujah. Now you may ask, my friends, Pastor Rex, what are the ancient paths? Ano po ba itong mga ancient paths na to?
Friends, the ancient paths are Abba Yahweh's timeless truths. Things that never change. Ito po mga kapatid, yung mga commands ng ating Amang Yahweh. Ito po mga kapatid, yung mga covenants, mga promises ng ating Amang Yahweh. Ito mga kapatid, mga kaibigan, ay yung mga salita ng ating Amang Yahweh. Friends, the ancient paths are clear. His commandments guide how we live. His covenant shows His promises and love for us. And His word is the truth that never changes. Can everyone say hallelujah? Think of it this way, my friends. Technology may change, cultures may shift, and nations may rise and fall, but Abba Yahweh's truth remains the same yesterday, today, and forever. Kaya ano po ang sabi sa Psalm 119, verse 89, ganito po ang pagkakasabi. Yahweh, your word is everlasting. It continues forever in heaven. Ano po mga kapatid ang sabi? Ang salita ng ating Amang Yahweh ay magpakailanman. Magbago man ang mundo at ang mga henerasyon, ang salita ng ating Amang Yahweh ay hindi po magbabago. Mga kapatid, mga kaibigan, ang sinaunang landas, the ancient paths na itinatag ng ating Amang Yahweh ay daan ng kabanalan, pananampalataya, masunuring puso at katapatan sa salita ng ating Amang Yahweh. And these paths, my friends, these ancient paths are the ways Abraham, Moses, Joshua, David, and the prophets walked. Paths of faith, obedience, and trust in Abba Yahweh. And they were ultimately fulfilled in Yeshua Messiah, who is Himself the way, the truth, and the life. Yan po ang kanyang sinabi. Alam po ninyo mga kapatid, mga kaibigan, hindi po tinawag na ancient ang landas na ito dahil ito ay luma na at hindi na mahalaga. Ito po mga kapatid ay tinawag na ancient because they are everlasting. They are timeless and they are eternal. Tama po ba? Friends, the ancient paths were here before us. Nandito na yan. Nandito tayo mga kapatid. Bago pa tayo dumating, ay nandiyan na yan. And they will remain after us, my friends. And when we walk in Abba Yahweh's way, and those paths always lead to what? To blessings. Ano po ang sabi mga kapatid? Sa Deuteronomy chapter 5, verse 33, basahin po natin, napakaganda po nito. Sabi nga yan, live the way Yahweh your Elohim has commanded you, so that you may live and have what is good and have a long life in the land you will take. Can everyone say hallelujah? Hallelujah. Friends, did you see the result of walking in Abba Yahweh's ways? Nakita niyo po ba? It brings what? It brings life, blessings, and many good years. When we follow His path, my friends, we don't just live longer, we live better. We live with joy, we live with purpose, and hope that will last. Friends, Abba Yahweh's way is the only path that gives real joy. Abba Yahweh's way is the only path that will give us true peace and lasting blessings. It is the living road to hope, strength, and eternal life. Kaya mga kapatid, mga kaibigan, kung marunong lamang tayong makinig, kung marunong lamang tayong sumunod sa salita ng ating Amang Yahweh, hindi po tayo maliligaw. Hindi po tayo mawawala sa landas at presensya ng ating Amang Yahweh araw-araw. Tama po ba? Friends, doon po sa ating opening Bible passage na ating pong binasa kanina, doon sa Jeremiah chapter 6 verse 16, mga kapatid.
Ito po ay isinulat ni Propetang Jeremiah bilang isang paalala, isa po itong reminder sa Judah upang tahakin nila mga kapatid ang landas ayon sa ating Amang Yahweh. During the time of Prophet Jeremiah, my friends, the nation of Judah was drowning in idolatry. They were drowning sa corruption, katulad ngayon, tama po ba? Sa rebellion. They thought they were safe because they had the temple. But their hearts were far from Abba Yahweh. And that's why Abba Yahweh, my friends, told them to what? To stand by the roads and look. Ano po ang sinasabi dito ng ating Amang Yahweh sa kanila? Sabi niya, huminto muna kayo. Tumingin sa paligid. Suriin ang inyong buhay at huwag kayong magpadalos-dalos patungo saan? Sa kapahamakan. Dahil po, ang maling daan, mga kapatid, ang maling landas ay hahantong saan? Sa kapahamakan lamang. Ngunit, ang kanyang landas, yung landas po ng ating Amang Yahweh, magdadala po ito ng buhay at pagpapala. Can everyone say hallelujah? Hallelujah. Friends, our Almighty Father Yahweh is telling us the same thing today. Ganyan din ang sinasabi ng ating Amang Yahweh sa ating lahat ngayon. Abba Yahweh wants us to stop rushing, stop drifting, stop living without direction. We must pause and check which road we are walking on. Friends, every day we stand at a spiritual crossroads. We make choices, big or small, that shape our faith, and each decision brings us closer to Abba Yahweh, or it takes us away farther from Him. And that's why, my friends, our daily choices are so important. Sa ating mga desisyon, sa ating oras, sa ating mga resources, and our priorities, my friends, reveal whether we are walking in Abba Yahweh's path or tayo po ay tumatahak sa ating mga pansariling gawain lamang o mga pansariling daan. Mga kapatid, mga kaibigan, ipinapaalala sa atin ng mga salita ni Propetang Jeremiah na palaging tinatawag ni Amang Yahweh ang kanyang mga anak na maging maingat sa pagpili ng landas na kanila pong tatahakin. Dahil sa bawat hakbang na ating pong ginagawa ay nagpapakita kung tayo po ba ay lumalakad patungo sa ating Amang Yahweh o papalayo sa Kanya. Nalalaman po natin na sa ating kapanahunan ngayon, mga kapatid, ang paglakad sa landas na patungo sa ating Amang Yahweh ay hindi po popular sa karamihan. Tama po ba? Maraming mga tao sa ating kapanahunan ngayon ay umiiwas na lumakad sa landas ng ating Amang Yahweh. Subalit tandaan po natin, mga kapatid, na ang landas lamang na ito ang magbibigay sa atin ng tunay na kapayapaan, tunay na pagpapala, at life that lasts forever. Can everyone say hallelujah? So napakahalaga, mga kapatid, na tinatahak po natin araw-araw ang landas patungo sa ating Amang Yahweh. Now, let me take you to a story in the Old Testament that paints a powerful picture of what it means to return to the ancient paths. Hindi po ito ganong napag-uusapan, subalit ito po ay punong-puno ng mga mabubuting aral na magagamit natin sa ating personal na buhay at buhay spiritual, lalong-lalo na po sa ating pong kapanahunan ngayon. Friends, let's talk about King Josiah. Mababasa po natin ang kanyang story sa 2 Kings chapter 22 hanggang 23 po. Josiah became a king when he was just 8 years old. Imagine that, mga kapatid. 8 years old. A child sitting on the throne, given the responsibility to lead a nation. 8 years old lamang. Subalit,
ito po ang kaibahan ni King Josiah sa ibang mga hari before him who did evil in Abba Yahweh's sight. Dahil po si King Josiah, mga kapatid, he chose to walk in the ways of Abba Yahweh. Ganito po ang pagkakasabi, mga kapatid. Basahin natin 2 Kings chapter 22 verse 2. Ganito po ang sabi, Josiah did things that Yahweh said were right. He lived in the good ways of his ancestor King David. He did not turn away from Yahweh's teaching in any way. Friends, in Josiah's time, Judah was full of sin. Idols were everywhere. False worship spread across the land, and even the temple was defiled. Ang pinakamahirap dito, mga kapatid, people forgot Abba Yahweh's word and they just lived their own way. Kung mapapansin po natin, mga kapatid, mga kaibigan, parang ganito rin sa ating kapanahunan ngayon. Tama po ba? Maraming mga tao ang namumuhay ayon lamang sa kanilang kagustuhan. At hindi po na nila iniisip ang salita ng ating Amang Yahweh. Kung ano ang gusto ng tao ngayon, yun ang kanilang ginagawa. Marami tayong nakikita ngayon na kahit labag po sa salita at kautusan ng ating Amang Yahweh ay patuloy pa rin nila itong ginagawa at binabaliwala nila ang mga salita at kautusan ng ating Ama. Tama po ba? Kaya parehas lang, kung i-compare po natin during the time of King Josiah at sa mga nangyayari ngayon, ay may similarities po. So, balik po tayo sa story ni King Josiah. So one day, habang pong inaayos yung temple, natagpuan nitong si Hilkiah, the high priest, ang aklat po ng kautusan. Imagine this, friends, Abba Yahweh's word had been forgotten, lost, and buried for many years. And the people lived without Abba Yahweh's word. They were walking in darkness. But now, Abba Yahweh's mercy, His word was found again. Can everyone say hallelujah? Hallelujah. Friends, when Josiah heard the book, he was deeply hurt. And that's why he tore his clothes and cried to Abba Yahweh, realizing how far the people had turned away from Abba Yahweh's ancient paths. Kung babasahin po natin, mga kapatid, sa 2 Kings chapter 22, verses 11 to 13, ganito po ang pagkakasabi. Babasahin naman po natin ito sa Tagalog. Ganito po ang sinabi, nang marinig ng hari ang nakasulat sa aklat ng kautusan, pinunit niya ang kanyang damit bilang pagpapakita ng kalungkutan niya. Inutusan niya sina Hilkiah na pari, Ahikam na anak ni Shaphan, Akbor na anak ni Micaiah, Shaphan na kalihim at Asaya na personal niyang lingkod. Sinabi niya, magtanong kayo kay Yahweh para sa akin at para sa mga mamamayan ng Juda tungkol sa nakasulat sa aklat na ito. Galit na galit si Yahweh sa atin dahil hindi sumunod ang mga ninuno natin sa nakasulat dito. Hindi natin ginagawa ang mga ipinatutupad ng aklat na ito. Friends, the moment those words reached his ears, Josiah did not respond with excuses. Nakita niyo, mga kapatid? Hindi niya sinabi, mga kapatid, na yung mga kautusan na yan ay para lamang noong kapanahunan ni Moses. Yung mga kautusan, hindi niya sinabi na yung mga kautusan na yan ay hindi para sa atin ngayon. Hindi po sinabi ni King Josiah yan. Pero, kung ngayon natin, kung ganyan ang mangyayari ngayon sa ating kapanahunan, mga kapatid, mga kaibigan, tiyak na maraming mga tao ang magre-resist doon sa kautusan. Ngayon nga lamang, mga kapatid, tama po ba na ipinapangaral natin yung tamang pangalan ng may kapal
Sinasabi natin yung pangalan ng ating Amang Yahweh, inihahayag natin yung pangalan ng ating Messiah Yeshua. Sinasabi natin yung tungkol sa dietary law. Sinasabi natin tungkol sa Sabat, sa mga kapistahan. Ano po ang kanilang sinasabi, mga kapatid, mga kaibigan, sa atin? Ano yung sinasabi nila kapag ito yung ating ipinapangaral? Sasabihin nila, pang Old Testament lamang yan. Hindi na dapat sundin yan sa kapanahunan natin ngayon dahil iba na ngayon. Yan po yung palagi nating napapakinggan. Tama po ba, mga kapatid, mga kaibigan? Ngunit si Haring Josiah, mga kapatid, nang marinig niya ang aklat ng kautusan, siya ay lubos na nagsisi at labis na nadurog ang kanyang puso dahil sa tagal na panahong lumipas ay hindi nila pala natutupad ang mga kautusan ng ating Amang Yahweh. Nakita po ba ninyo ang tunay na pagsisisi at kalungkutan ni Haring Josiah nang malaman niyang hindi sila nakakasunod sa kautusan? Ang nakakalungkot, mga kapatid, sa ating kapanahunan ngayon, hindi na nga sumusunod sa kautusan ng ating Amang Yahweh. Ang nakakalungkot, mga kapatid, hindi na nila tinitignan o binabaliwala na nila yung utos ng ating Amang Yahweh, ipinagdiriwang pa nila yung mga kasalanan. They celebrate sin. Kahit hawak na natin at nababasa ang mga salita at kautusan ng ating Amang Yahweh, anong ginagawa ng maraming tao ngayon? Patuloy pa rin sila sa paggawa ng mga kasalanan. Parang sinasadya nila na talagang baliwalain ang mga salita at kautusan ng ating Amang Yahweh. Tama po ba? Friends, King Josiah could have ignored yung book of law. Tama po. Pwede naman niya sabihin, sobrang layo na natin. At huli na para magbago. Sobrang luma na yung mga kautusan na yan. Hindi na aakma yan sa mga buhay natin ngayon. Pwede naman niyang sabihin yun. Pwede niya namang ipag-utos na baliwalain yung mga kautusan na iyon. Yung ba yung ginawa ni King Josiah, mga kapatid? King Josiah did not make any excuses. He did not even resist what was written in the book of law. Instead, anong ginawa niya? He humbled himself before Abba Yahweh and chose to lead the nation back to Him. Can everyone say hallelujah? Alam niyo, mga kapatid, King Josiah stood with courage and led the whole nation back to Abba Yahweh's ancient paths. He called the people together. They read Abba Yahweh's word and they openly committed to follow Abba Yahweh's word. Ganito po ang sabi, mga kapatid. Basahin natin 2 Kings chapter 23 verses 1 to 3, babasahin natin ito sa Tagalog. Sabi ganyan, ipinatawag ni Haring Josiah ang lahat ng matatandang pinuno ng Juda at Jerusalem. At sila'y pumunta sa templo ni Yahweh, kasama ang mga pari, mga propeta, at ang lahat ng taga-Jerusalem at Juda. Mayaman at dukha. Pagdating doon, ipinabasa niya ang aklat ng kasunduan na natagpuan sa templo. Pagkabasa, tumayo sa tabi ng haligi ang hari at nanumpang susunod sa kautusan ni Yahweh at sa lahat ng tuntunin nito. Ang lahat ng naroon ay nakiisa sa hari sa panunumpa nito sa kasunduang ginawa ni Yahweh. Can everyone say hallelujah? Ano po ang ginawa ni King Josiah? He removed all the idols, he tore down the false altars, and King Josiah cleaned the temple. Friends, this is the power of returning to the ancient paths. When Josiah and the people came back to Abba Yahweh's way, idols were what? Destroyed. False altars were broken and the temple was made clean again. The same way, mga kapatid, when we return to Abba Yahweh, the idols in our lives, ano yung mga idols ng buhay natin kung minsan? Wrong habits, pride, selfishness,
sins, they are removed kapag tayo ay babalik sa ating Amang Yahweh. Abba Yahweh gives us a clean heart. Abba Yahweh gives us a new beginning and the strength to walk in His ways. Can everyone say hallelujah? Kapag tayo po, mga kapatid, ay babalik sa landas ng ating Amang Yahweh, our hearts are cleansed, our lives are revived, and He will fill us up with His presence, with His peace and blessing. Friends, when King Josiah chose to obey Abba Yahweh honored his humility. And Abba Yahweh blessed his kingship. This is what it means, my friends, to return to the ancient paths. It's about turning back to Abba Yahweh with repentance and choosing to obey our Almighty Father Yahweh all the time. Alam niyo mga kapatid, ang story po ni King Josiah ay isang kwento na sumasalamin sa ating kapanahunan ngayon. Marahil mga kapatid sa iyong buhay ay nakalimutan mo na sumunod sa mga kautusan ng ating Amang Yahweh. Marahil ngayon mga kapatid sa iyong buhay ay matagal-tagal na rin kayong nawalay sa presensya ng ating Amang Yahweh. Matagal-tagal ka na hindi naka-attend ng pagsamba o yung mga Sabbath services natin. Matagal-tagal ka na rin hindi nakakapag-attend ng mga kapistahan ng ating Amang Yahweh. O kaya naman matagal-tagal ka na rin isinasantabi mo na yung salita ng ating Amang Yahweh sa iyong buhay. Alam niyo mga kapatid, mga kaibigan, this is the good news. Hindi pa po huli ang lahat. Hallelujah. Hindi pa po huli ang lahat. Ang landas ng ating Amang Yahweh ay nandito at maaari pang daanan muli. The ancient paths are still here. Can everyone say hallelujah? The ancient paths are still here. It is preserved in the word of our Almighty Father Yahweh. All you need to do is to read it. Open and read it and live it sa inyo pong buhay araw-araw. Katulad po ni King Josiah, my friends, dapat tanggalin mo ang mga bagay na hindi po ayon sa mga salita ng ating Amang Yahweh upang makadaan ka sa kanyang landas. King Josiah removed the idols in the temple. Tama po ba? Your idol may not be a statue of Baal, pero baka ang idol mo ay ang iyong career, baka ang idol mo ay yung pride mo. Yung iba, idol nila yung social media. Maraming mga tao ngayon, ang idol nila yung kanilang kayamanan. Or even your own desires ay nagiging idol. Baka kasi mga kapatid, yan yung mga bagay na pumipigil sa iyo upang makadaan ka sa landas ng ating Amang Yahweh. Look at this, my friends. Anything that takes Abba Yahweh's place in your heart is an idol. Kung mas binibigyan mo ng halaga ang isang bagay kaysa sa ating Amang Yahweh, yun ang idol mo. Tama po ba? Friends, walking in the ancient paths means standing firm on Yahweh's word. Not on the changing opinions of culture or the easy way of convenience. Walking in the ancient paths, my friends, means trusting Abba Yahweh's wisdom more than your own ideas and holding on to His promises more than your fears. Walking in the ancient paths means choosing holiness even when it costs you, and choosing obedience even when it is hard. Friends,
the ancient paths may not be the easiest road, but it is always the road that leads to eternal life. Tandaan po natin yan. The ancient paths may not be the easiest road, but it is always the road that leads to what? To eternal life. Ano po ang sabi sa Deuteronomy chapter 30, verse 19? Ito po ay paalala para sa ating lahat. Sabing ganyan, today, I'm giving you a choice of two ways. And I ask heaven and earth to be witnesses of your choice. You can choose life or death. Ano daw? You can choose life or death. The first choice will bring a blessing. The other choice will bring a curse. So choose life. Then you and your children will live. Can everyone say hallelujah? Hallelujah. Friends, Josiah chose life. He chose to obey Abba Yahweh's word. He chose to walk to the ancient paths that lead to eternal life. Tama po ba? Ang tanong para sa ating lahat mga kapatid ay ganito. Gagayahin ba natin ang ginawa ni King Josiah? Gagayahin po ba natin? Handa po ba tayong piliin ang landas ni Amang Yahweh at iwanan ang maling daan na ating pong ginagawa o yung maling daan na tinatahak ng karamihan ng mga tao ngayon? Friends, the choice is now in our hands. Just like King Josiah, we can decide today to return to Abba Yahweh's way. The ancient paths are not old, my friends. The ancient paths are not forgotten. The ancient paths, my friends, are the road to life, blessing, and eternal life. Can everyone say hallelujah? Hallelujah. Now, let's move into the New Testament that gives us an example of what it truly means to walk in Abba Yahweh's ancient paths. This is, pag-usapan po natin mga kapatid, yung story ni Ananias and Saul or Saul. Si Ananias po mga kapatid ay isang ordinary na believer, isang ordinary na follower ng ating Messiah Yeshua. Si Saul naman mga kapatid ay naka-experience ng pagbabago ng buhay dahil po sa power ng ating Messiah Yeshua. Mababasa po natin mga kapatid ang story na ito sa Acts chapter 9. Sino po si Saul mga kapatid? Sino po si Saul? Si Saul po mga kapatid, siya po ay si Apostle Paul. Bago po siya tinawag sa gawain ng ating Amang Yahweh, ang kanyang pangalan ay Saul or Saul. He was a ruthless or yung tinatawag na matinding kalaban ng mga believers that time. Ang akala kasi po ni Saul ay nagsiserve siya ng mabuti sa ating Amang Yahweh by persecuting the believers dahil sa kanilang pagfa-follow kay Messiah Yeshua. However, in reality, he was hindering yung gawain ng ating Amang Yahweh. So, while he was trying to pursue and persecute itong mga believers sa Damascus, mga kapatid, he was struck by a blinding light. He fell to the ground and heard Yeshua's voice. At ano po ang sabi ng ating Messiah Yeshua sa kanya? Basahin po natin. Acts chapter 9 verse 4. He fell to the ground and heard a voice saying to him, Saul, Saul, why are you persecuting me? Look at this, my friends. From that moment, Saul's life was changed. Ang kanyang buhay po ay nagbago. Saul was blinded for 3 days
He was helpless. He was humbled and waiting. And now here comes Ananias. Sino po si Ananias? Sino po ang nakakakilala dito kay Ananias? Alright, Ananias is a faithful but ordinary disciple of Yeshua Messiah. Yeshua spoke to him in a vision na mababasa po natin sa Acts chapter 9 to 11. Ganito po ang sabi ng ating Messiah Yeshua kay Ananias. Sabi niya ganyan, "The master said to him, get up and go to the street called Straight Street. Find the house of Judas and ask for a man named Saul from the city of Tarsus. He is there now praying." Subalit ano po ang sabi ni Ananias sa ating Messiah Yeshua? Basahin po natin Acts chapter 9 verses 13 to 14. Ganito po ang sabi naman ni Ananias. But Ananias answered, "Master, many people have told me about this man. They told me about the many bad things he did to your holy people in Jerusalem. Now he has come here to Damascus. The leading priests have given him the power to arrest all people who trust in you." So makikita natin mga kapatid, mayroong hesitation itong si Ananias na puntahan si Saul. Dahil nga sa mga ginawang kasamaan ni Saul sa mga believers. Subalit ano po ang sabi ng ating Messiah Yeshua sa kanya? Basahin po natin. Tuloy po natin ang basa, Acts chapter 9, verse 15. But Yeshua said to Ananias, "Go, I have chosen Saul for an important work. I want him to tell other nations, their rulers and the people of Israel about me." So, with trembling faith, mga kapatid, mga kaibigan, sumunod itong si Ananias sa utos ng ating Messiah Yeshua. Kaya nga pinuntahan niya si Saul at ipinatong niya ang kanyang mga kamay sa ulo nito at kanyang sinabi, basahin natin, Acts chapter 9 verse 17. So Ananias went to the house of Judas. He laid his hands on Saul and said, "Brother Saul, Yeshua Messiah sent me. He is the one you saw on the road on your way here. He sent me so that you can see again and be filled with the Holy Spirit." So after Ananias said those words, my friends, something like scales fell from Saul's eyes. His sight was restored. Anong ginawa ni Saul? Saul got up after that and he was baptized. Friends, this is an amazing story. Tama po ba? Amazing story. Imagine this. Abba Yahweh chose an ordinary believer, Ananias, to guide Saul back to the right ancient path. Tama po ba? Look at this, my friends. Ananias was not a prophet. Ananias was not an apostle. He's not even a king. Diba? He wasn't a king. He was just a simple follower of Yeshua Messiah. Yet, Abba Yahweh trusted him with a mission that changed a person's life. Ano po ang itinuturo nito sa ating lahat ngayon, mga kapatid, mga kaibigan? Ano po ang itinuturo? Anong lesson nito para po sa ating lahat ngayon? Maaari tayong gamitin ng ating Amang Yahweh upang maging daan na malaman ng ibang tao ang kanyang landas. Tama po ba? Hindi kailangan maging sikat tayo. Hindi kailangan na meron tayong posisyon, mayaman tayo, o nakatapos tayo sa pag-aaral para lamang gamitin ni Amang Yahweh. Remember this, my friends, kung handa kang sumunod sa ating Amang Yahweh, gagamitin kanya sa kanyang mga gawain. Tama po ba? Si Ananias, my friends, he was just an ordinary follower. Pero dahil sa nagtiwala at
at sumunod siya, naging instrumento siya ng pagbabago ni Saul na maging Apostle Paul. Look at this, my friends. Kung kaya ni Amang Yahweh na gamitin si Ananias na isang ordinaryong tao lamang, ordinaryong follower ni Yeshua Messiah, na ipakita ang kanyang landas, gagamitin rin tayo ng ating Ama para malaman ng ibang mga tao, malaman ng iyong pamilya, malaman ng iyong kaibigan, malaman ng iyong komunidad, ang landas ng ating Amang Yahweh na dapat po nilang tahakin. Tama po ba? Friends, Ananias' story reminds us that Abba Yahweh often uses ordinary people like you and me to guide others back to the ancient paths. Abba Yahweh's ways. Kaya ano po ang itinawag sa atin ng ating Messiah Yeshua sa Matthew chapter 5 verse 14? Ang sabi niya dito, you are the light that shines for the world to see. Friends, we are called to show the way. Abba Yahweh's ways. The way to the ancient paths that Abba Yahweh established upang maibalik yung mga taong nawawalay sa Kanya at yung mga confused and still walking in darkness. Kagaya ni Ananias, mga kapatid, tinatawag din tayo ni Yeshua Messiah na maging ilaw at gabay para sa iba. Kahit nga simpleng salita ng encouragement, simpleng panalangin para sa isang tao, pwede itong magbukas ng kanilang mata sa katotohanan at landas ng ating Amang Yahweh. Tandaan po natin, mga kapatid, let us remember this. Ang ilaw na nasa atin ay galing sa ating Amang Yahweh. Siya ang ilaw ng mundo at dinala niya ang ilaw na ito sa ating mga puso para po maipakita natin din ito sa iba. And that's why I encourage everyone today, my friends, huwag po nating itago ang ilaw na ito. Hayaan nating magliwanag ito sa ating pamilya, sa ating trabaho, sa ating pagpasok sa eskwelahan, magliwanag ito sa ating komunidad upang makita ng lahat ang landas ni Amang Yahweh at dito ay lumakad din sila. Friends, from the stories of King Josiah in the Old Testament and Ananias with Saul in the New Testament, we see one clear truth. Ano yun? Ano yung katotohanan na yun? Abba Yahweh's ancient paths are always open for those who are willing to walk in them. Tama po ba? Friends, Abba Yahweh's ways are not hidden. They are not erased. They are not destroyed. We are so blessed, mga kapatid, mga kaibigan, na nababasa natin ito, naririnig natin ito, at napag-aaralan natin ang mga ito sa ating kapanahunan ngayon. Can everyone say hallelujah? Abba Yahweh preserve His words for every generation. Sa ating kapanahunan at gayon din, mga kapatid, sa mga darating pang henerasyon upang malaman nila ang salita ng ating Amang Yahweh. Mga kaibigan, ang mundong ating ginagalawan ngayon, patuloy itong gumagawa ng bagong mga filosofiya, gumagawa sila ng bagong pamantayan ng moralidad, gumagawa ito ng bagong estilo ng pamumuhay. Yan ang katotohanan na ginagawa ng mundo natin ngayon. Subalit ang lahat ng mga ito, mga kapatid, tandaan natin, lahat ng ito, dito sa mundong ito ay pansamantala lamang. At hindi po ito magtatagumpay. Bakit?
Dahil iisa lang ang landas na matibay at walang hanggan. Ito ang landas ng ating Amang Yahweh. Ano po ang sabi sa Isaiah 40 verse 8? Ganito po ang pagkakasabi, grass dies and flowers fall, but the word of Yahweh lasts forever. Can everyone say hallelujah? Hallelujah. Friends, Abba Yahweh's word is the foundation of the ancient paths. Kung wala ang salita ng ating Amang Yahweh, wala tayong matibay na gabay. Pero dahil nariyan, nandito sa ating ngayon, ang salita ng ating Amang Yahweh, may tiyak tayong direksyon sa ating pong buhay. Tama po ba? The ancient paths ay hindi po ito gawa ng mga tao, mga kapatid. Tandaan po natin, the ancient paths, hindi po ito gawa ng mga tao. Ito po ay itinatag mismo ng ating Amang Yahweh. Kaya't hindi ito po magbabago kahit anong panahon, kahit anong kultura, at kahit anong henerasyon. Kaya't kung nais nating lumakad sa ancient paths, mga kapatid, kailangan nating manatili sa salita ng ating Amang Yahweh. Ito ang ating gabay, ito ang ating direksyon, at ito ang matibay na pundasyon. Kaya mga kapatid, mga kaibigan, I encourage everyone today, kumapit lang tayo sa salita ng ating Amang Yahweh. Kumapit tayo sa katotohanan. Huwag nating isuko ang ating pananampalataya at huwag nating ipalit ang kanyang salita sa mga alok ng mundong ito. Can everyone say hallelujah? Hallelujah. As our closing passage today, my friends, let us open our Bibles in Isaiah 35 verse 8. At ganito po ang nakasulat. Isaiah 35 verse 8. There will be a great road there. It will be called the Holy Way. People who are unclean will not travel on it. It will be for those people who know Yahweh's way. Evil fools will not walk on it. Can everyone say hallelujah? Hallelujah. Ano po ang sabi mga kapatid? Magkakaroon doon ng isang dakilang landas at tatawagin itong ang banal na landas. Walang marurumi ang daraan dito. Ito ay para lamang saan? Sa mga taong nakakakilala sa landas ni Yahweh. Walang masasamang mangmang ang makakalakad dito. Friends, this is an amazing promise. Tandaan po natin na may nakahandang dakilang landas para sa mga taong nakakakilala sa daan ng ating Amang Yahweh. I hope and pray na tayong lahat, mga kapatid, we are all striving every day na makalakad sa landas ng ating Amang Yahweh upang tayo po ay makaranas ng kanyang presensya, kanyang pagpapala, at lalo na makamit ang buhay na walang hanggan. Alam niyo mga kapatid, ang kagandahan ng landas na ito ay bukas para sa lahat ng handang sumunod sa kanyang salita. Ang banal na landas na ito, mga kapatid, ay hindi po nakabase sa estado ng buhay natin, kundi nakabase ito sa relasyon natin sa ating Amang Yahweh. Friends, today as we leave this gathering, remember this. The ancient paths are right in front of us. And I encourage everyone to choose them, walk in them, and live by them. There, we will find peace, blessings, strength for our lives, and most especially, makikita at mahahanap natin ang buhay na walang hanggan na bigay ng ating Amang Yahweh. Friends, sumainyo nawa ang kapayapaan, pag-ibig at pananampalataya na nagmumula
sa ating Amang Yahweh at sa ating Messiah Yeshua. Pagpalain nawa ng ating Messiah Yeshua ang lahat na nagmamahal sa Kanya ng tapat. Tumayo po tayo at tayo manalangin. Heavenly Father Yahweh, we thank you for the word that has spoken powerfully to us today. Thank you for reminding us that the ancient paths are not lost. They are preserved for us. They are preserved for our children and for every generation that calls on your name. Father Yahweh, please forgive us for the times we have wandered away from your way. Forgive us for the idols we have built and the distractions we have entertained in our lives. Father Yahweh, we make a choice today that we will choose life, we will choose obedience, we will choose to walk in your ancient paths. That's why, Father Yahweh, lead us, guide us, and help us stay faithful until the end. We trust our lives, our families, and our future to you. Thank you once again, Father Yahweh. And we ask all of these things in the name of your Son, our Savior, Yahshua Messiah. Hallelujah. Everyone say hallelujah. Hallelujah. Let's go ahead and raise our hands and receive the blessings from Almighty Father Yahweh. Yevareka ka Yahweh v'yishmereka, Yair Yahweh panevileka v'kunika, Yesa Yahweh panevileka v'yesem leka shalom. May Yahweh bless you and keep you. May Yahweh make shine His face on you and be gracious to you. May Yahweh lift up His face unto you and give you peace. Happy Sabbath, everyone. Hallelujah.